Oras po natin, 9 na minuto na, makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang maulan Sabado po mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at Pao Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Isang linggong maulan, ano? Dalawa na halos. Bago tayo magpatuloy, parang Ed, kumbaya, Sen at Pao, tayo nakikiramay sa pamilya ni Johnny Velasquez. Oy, naku. Kaibigan natin. Tsaka Pao, si Tito Ermin Garcia. Tito Ermin Garcia. Nabaldaan. Yan ang yung stalwart siya ng old journalism. Yes. Pati provincial journalism in-empowered. Siya nagdala dyan. Yan talaga Naging yung boss ko yun. Tsaka Naging boss ko sa writer, kaya nalulungkot. mahusay. Ermin Garcia, magaling yun. Siya yung sa pinamagaling na writers na nag-mentor sa Ubus akin. na Si Tito Tirso Montes Claros. Ganun ba? Oo. Pero kagabi, nalulungkot din ako kasi yung yung lumalaki tayo, pinakikinggan natin, nawala na rin eh. Sina? Chakman Johnny. Oo nga. Di ba? Ang daming legends na nawala. Parang yung kantang yun, yung Feel So Good. Feel So Good. Wala na si Chuck. Wala. Chakman Johnny. Pati yung bata ni Pao. 80-something. Pati yung 84. bata ni Pao. No, si Hulk Hogan. Si Hulk Hogan. Lumalaki ka naman, Pao. Legend. Hulk Hogan talaga. Hulk Hogan. Kaya naman ako nanood ng wrestling dahil sa kanya eh. Parang basketball. Nanood Hulk ako dahil Camilla. kay Michael Jordan. Hulk Camilla. Ang dami. Parang bata pa si Hulk Siya Hogan, talaga. 70, no? 71. 71. Siya talaga ang face of wrestling. Kaya alam nyo mga kababayan, na importante, pag tayo masyado nag-iisip ng mga problema, dapat ini-enjoy lang natin yung buhay natin sa nangyayari ngayon. Kalimutan nyo na yung hindi natin nagawa kahapon, 'di ba? At saka yung mga kinakatakot natin bukas. 'Di ba? Kailangan lang mag-enjoy tayo. Ayusin natin ang ating buhay. Kaya kailangan itong baha ayusin natin. Nako. Yan na dapat natin pag-usapan siguro. Taon-taon na lang. Ano ba Sen? Ang daming nahihirapan. Laki ng budget. Di ba naririnig ko palagi merong almost $1 billion everyday ba? Totoo. Ang budget? That's almost, kung di ako nagkakamali, more than 350 billion a year. So, kung hapaghati mo, 1 billion a day. Sama linggo Ang budget, kasama pa yung linggo, ang budget para for flood control programs o projects ng ating gobyerno, 350 billion a year. Ang problema ang nakakatakot kung yun Ed, sana pupunta ilang taon ng ganun kalaki ang budget. Bakit taon-taon kawawa ang mga kababayan natin. Sagutin kita kung saan nagpupunta. Meron naman yan, Pao. Alam naman natin. Sen, ang problema dyan yung pira-piraso nga Kanya-kanya Yeah. Hindi wala yung master plan. Wala yung master plan. Hindi nasusunod yung master plan. Hindi, ang nasusunod dyan, yung master, yung mga congressman. Di ba? Yun yung mga distrito. Nasusunod Water master. Oo. Di ba? Tsaka yung mga local, kasama na yung local. Kasi yung local, hindi rin nag-aasikaso ng kanilang yung mga drainage, etc. Itong MMDA, grabe to. Walang ibig sabihin lalo yung MMDA. Yan na nga lang ang gagawin. Tsaka traffic, di pa maayos ng gusto. Tsaka yung mga dredging na yan, nakakataka. Nag-work ba talaga yan? Alam mo, ako sa tingin ko naman, kung talagang gagawin, di ba, yan ay kahit papano merong magandang idudulot. Di ba? May ibsan ng konti yung mga, hindi katulad niyan, hindi ba? Katulad do sa mga ibang lugar. Yung alam naman natin, mag-toothbrush lang sabay-sabay yung mga tao, nagbabaha Meron talagang may mga, alam ba may mga lugar, sa Metro Manila, bawa na Botas. That's below sea level yan. No? Dati, naalala ko dyan,
70% na nabotas, laging baha yan. Tama ka, mag-toothbrush lang, baha na. Oh. Pero yung time ni in fairness kay Congressman Toby Tiaco, nung siya yung mayor, sabay kami. Meron siyang Naglagay siya ng mga bombastic pumping stations, no? Naglagay siya sa strategic areas ng nabotas dahil nga below sea level sila. At umubra. Nawala ang baha sa nabotas. Napunta sa Malabon. Sa Malabon. Hindi, pero ibig sabihin, na itatapon niya agad doon sa Ilog at sa Manila Bay. So, kung hindi natin kayang labanan ang forces of nature, pero kaya nating gawa ng paraan para mabilis na mawala ang baha. At alam mo, in fairness, yung ginaya ko po yun sa low-lying areas doon sa San Juan sa amin. May mga 5 barangays kami dyan na ganun din, basin din eh. Minsan, 2 linggo na walang ulan, baha pa rin. Nilagyan ko ng pumping stations, gaya ng ginawa ni Mayor Toby noon, na wala rin na baha. Tinapat mo naman sa Mandaluyong. Ha? Tinapat sa Mandaluyong naman napunta. Hindi, napunta sa San Juan River. Pero, ang nakakalungkot, ako overall analysis ko, tama kami ni Kong John Hart, kailangan, kung gusto natin mawala ang baha sa Central Luzon, lalo na yung Pampanga, Bulacan, Metro Manila, kailangan dyan malalaking mga flood control projects, spillways, floodways, water impounding areas, no? Malalaking proyekto yan. Malaki yan, mahal yan, pero yan ang paraan para mawala ang tubig ng mabilis papuntang Manila Bay. Kaya lang, ang nangyayari, patsi-patsi. Pinagpaparti-partihan ng bawa yung flood control projects. Lahat may slope protection. Lahat may drainage improvement program. Kahit ilang drainage improvement program gawin mo, kahit ilang paglilinis, ilang slope protection gawin mo, hindi mo mawala ang baha dahil nga parte-parte, patse-patse ang nangyayari sa mga proyekto. So nasaan ang problema, Sen? Nandun sa implementation? Nandun sa parte ng DPWH? Kasi DPWH ang nag-iimplementa ng marami yan eh. Ako, kung Jonathan, ikaw, tingin mo, dapat sundin talaga yung master plan. Ang DPWH, pagdating sa mga ganyan mga projects, ano na yan? Helpless yan. Helpless eh. Helpless ang mga kababayan. Wag naman sana. Kaya nakita mo si Secretary Buruan, hindi makabante. Ang problema ho kasi nito mga kababayan, ito naman wag magagalit, hindi naman ho natin nilalahat, no? Karamihan ko kasi dyan, yung mga district engineers lalo, kontrolado ng mga congressman. Alam ho ninyo, pag narinig nyo yung congressman na nagsasabi, hindi, wala naman kaming kinalaman sa implementation yan eh. Ang ginagawa lang namin dyan, ina-identify namin, di ba, dahil may mga nagre-request sa aming distrito, di ba, at pinapakiusap namin doon sa mga implementing agencies katulad ng DPWH. Pero wala kaming control sa pag-i-implement. Bulahin nyo, lelong yung panot. Diba? Kasi karamihan ho dyan, mga kababayan, yung mga district engineers, kontrolado ng mga congressman. Diba? At mismo... Tsaka wala silang takot sa amin eh. Alam mo, doon lang sa sorry po, yun nangyari sa San Juan. For example, meron akong proyekto dyan noong pa na nais ko. Yung meron isang barangay, yung huling pumping station na lang na hindi ko natapos yung congressman ako hanggang sa senador. Isa na lang yun sa may barangay Batis. Meron na po yung study, meron na pong bondo na ilagay yan. Ilang taon, iniirata ng aming congressman kasi hindi kami magkasundo. No? Magmula kay Ronnie Zamora hanggang ngayon sa kanyang anak. Dahil yung mayor, alam naman natin politika na hindi kami magkakontra. Pero sana matulad nito, sana hindi na binabaha yung Barangay San Perfecto. Hanggang ngayon, yung pagbinaba, Barangay Batis. Dahil lang doon dahil lang po doon. Pero, ang nangyayari, ilang taon na, yung budget, inaano ko DPWH, pero sa huli, sino ba nasusunod? Ito nga. Ang Congress pa rin, kami hindi pinakinggan. Ito, Mr. President, kami naman minsan, nagiging kritiko kami nung mga mali, pero hindi ho personal. Ito, para ayos sila. Kagaya nito, pinag-usapan natin, bahana the whole country is in... Ito, Mr. President, simpleng kwan lang naman ho ito, rekomendasyon. Bakit hindi ho ninyo irigo doon, 'di ba? At iutos kay Secretary Manny Bunoan na irigo doon yung mga district engineers. Bakit kailangan yung district engineer ng lugar na A, B, C, D, E? Panahon pa ni Kopong-Kopong, sila po yung nandun. Iba ba ho ba yung paggawa ng kalsada pagdating ho sa province A, papunta sa province B? Bakit ko ho nasabi rito? Kasi marami ho niyan, meron ng collusion.
'di ba, between yung mga Maliwanag na. yung mga gumagawa, 'di ba, yung mga paborito nilang kontratista, 'di ba? At diyan ho nagmumula lahat ng kalukuhan, 'di ba? At sana naman yung mga politiko, yung mga congressman, mga mayor, governor, wag naman na natin bulahin yung mga tao. Alam naman natin, pag ang pera galing sa probinsya, galing sa munisipyo, galing sa syudad, ang namimili ng kontratista, yung governor, yung mayor, 'di ba? Pagdating naman doon sa mga congressman, sa distrito, meron silang respetuhan. 'Di ba? Na pagka galing sa national yung pondo, district ang nag-i-implement, sila rin namimili ng kontraktor. Di ba? Ito, kwan lang ho tayo, real talk ha. Kasi ang problema ho, pag pinabayaan natin, ayan ho yung resulta. Nakita ninyo, doon ho sa amin ho sa Parañaque, nagkaroon ng bagong resort doon sa Sukat. Di ba? Maganda yun. Madami ng resort. Nakita mo, talo yung talo yung mga Olympic size na swimming pools. Di ba? Doon sa San Isidro, San Dionisio. Di ba? Dalawa yan ha. Yung sinasabi ni Sen, tama yun eh. Kasi pag local government at saka congressman nagsama, patay ka na. Kasi pati yung enforcement para sa mga buildings, yung gagawa ka, itinatapon lang kung saan. Hindi nga nila tinitignan kung saan dadalhin. Kaya nababara. Kaya pag nagsama yan, tapos ka na. Alam mo, kwento ko lang yung nangyari sa Nuwada. Sana yung, sabi ko, huling pumping station yun, dapat, yung barangay na yun, hanggang ngayon nababaha pa rin. Lubog, talagang lubog. Yung barangay sa sa after Palengke, papuntang Ilog Casino. Agora. After Agora. Doon na pupunta lahat. So hanggang ngayon, yun na lang naiiwan. Ang nangyayari, iniirata yung proyektong nila, yung pondo na inilalaan na natin, ito yung budget season for a pumping station. Pag inirata po, dahil sa Congress, sa distrito, sabihin kayo, mas kailangan to. Papalitan ng drainage improvement. Papalitan ng slow protection. Yan ang mahirap kahit na ilang beses mong palitan yan, naggawin yung drainage improvement, ang kailangan mo, sipsipin yung tubig palabas ng ilog. Kailangan mo pumping station. So, kung ito nangyayari dito mismo, lapit yan. In an overall bigger picture, yan ang nangyayari kaysa magkaroon tayo ng yung kanina nabanggit ko. Ang kailangan natin, spillways. Kailangan natin floodway. Kailangan natin massive impounding water impounding areas para po maibsan ang baha sa Central Luzon. Hanggat hindi natin magagawa ang malalaking proyektong to, hindi mawawala ang baha sa Central Luzon. Yan po nangyayari. Mga kababayan, kaya ho namin to sinasabi, hindi ho para pumuna, 'di ba? Hindi ho. Yun. 'Di ba? Good morning, Justice Secretary Boy Remulla. Ito na. Ito sasang-ayon sa atin to sa nangyayari. Itong kaibigan nating ito dating nagsilbing governor, nag-congressman, nag-justice secretary. Mr. Secretary, bigyan mo nga kami ng yung baha. Pinakasimpleng explanation mo. 'Di ba saan napapapunta yung pera at annual budget na halos 1 billion a day, 'di ba, dito sa mga flood control na ito? Saan napapapunta? Patse. Bursa. Tama. Bulsa nino. Patse. Ano yan? Bolsa de ano kailangan natin dito? Sakit sa ulo nito. Sakit sa ulo. Huwag na nating ipitin si Justice Sec. Pero di ba yun ang sinasabi namin Justice Sec? Yung mga sinasabi nila. Ang flood control, may limit yan. Yes. Hindi naman kaya ng flood control, awatin lahat ng baha. Tama. Ang problema, minsan makikita mo talaga drainage problem. Sa dinamit namin ng flood control budget, ba't yung drainage hindi maayos? Tama yun eh. Di ba? Drainage ng, kasi pag high tide dyan, talaga may babaha. Wala tayong magawa. Yun talaga yun. Kaya kami napindan channel pa yung, yung Laguna Tibay eh. Tama. Kasi yung movement ng tides, di ba? Hindi ka nangyari yun. Ang sinasabi natin, di ba? Yung sinasabi ng Pangulong BBM na climate change na talaga, ito na talaga yung bagong normal, di ba? Hindi na katulad nung araw. Tama yun. Hindi, nagsimula yung administration ni BBM, kami, nung simula kami. Nagkaroon nga ng dialogue yan with the congressmen, di ba? About flood control. Nagalit sila. Oo, tapos ang gusto ni Bondok. Ano pangalan nito? Si Ana York. Ana York. Basta ibigay yung flood control nila, wala na silang pakialam. Tama. They will take it. Sila na bahala. Wala na silang pakialam. Basta ibigay sa kanila yung kanya-kanyang flood control. Yun ang sinasabi. Yun ang nangyayari. Sino ba nagpapatakbo ng bansa? Executive ba o legislative?
Kaya nga yung master plan dyan Dapat sa... master plan, executive yan. Yung master plan sa Pampanga River Basin, hindi na nga nangyari. Hindi na nga nangyari kasi nga gusto nila puro pork barrel. Ayun ang problema. Kaya hindi na-implement yung master plan. Kumita na, tama na yun. Kumita na Kaya sinasabi namin kanina, Sec, pag nagsama na yung district engineer, yung congressman at saka local executive, tapos na yan. ka na. Kagaya sa Paranaque, for the first time, nagkaroon na maraming resort. Olympic size, Ang nakita mo tinalo? Daming resort sa Paranaque. Mula doon sa San Dionisio, San Pwede Isidro. na mag-swimming sa kalye. Katrak ng basura, hindi mo makita eh. Interesting ang Paranaque kasi nga, ito yung sa pool between Manila Bay And Laguna de Bay. Yes. Tama. Yan ang interesting. Tsaka dati pa yan, sinasabi na, si Palafox yata nagsabi. Yes, magkaroon ng dapat magkaroon ng spillway. Spillway. Hindi nangyari yun. Laguna de Bay hanggang Manila Bay. Pumping station sa taas, di ba? Pwede mo i-pump out, Yes. tsaka pump to Laguna or pump to Manila Bay, depending Yes. on the condition. Parang napindan, may channel dapat yan eh. Pero nakita akong natayo doon, kondo. Daming kondo. Dating asinan Anong yun eh. Anong sukat? Yung SM na yun sa sukat, doon sa may San Dionisio. Asinan nung araw yun eh. Kasi ano nga yun eh. Mga creek na yun eh. Hindi, wetlands yan dati. Wetlands talaga yan. Wetlands yan eh. Tsaka yan, Ang wetlands will remain as wetlands. Ganun talaga yan. Tabunan mo man yan. Should be Babalik ang wetlands. tubig dyan. Babalik at maghahanap ng lalabasan. Ganon din yung pinag-usapan ni Sec Boy, yung pong sa pinag-usapan ni Central Luzon, yung Pampanga, Bulacan. Ba't River hindi naubos Basin, sa tubig? yung River Basin Kailangan yan natin dyan, floodway, tsaka mga spillway. Ganon din. Impounding Impounding area. area, kailangan din talaga. Kasi- Ang nangyayari, sabi ko nga, pag pupunta ka, pag nakita mo yung mga river, panay slow protection, panay drainage improvement, ang kailangan talaga yung malalaki para mawala ang tubig. Kasi May isang integrated plan. Yes. Yes. Hindi mo pwedeng tingi-tigiin Hindi pwede. yung gusto ng congressman. Hindi pwede yun. Kasi hindi naman Hindi pwede patsihin. Tsaka gusto ng senador, ha? Hindi lang congressman yan. Senator James. Meron din. Marami nakasawsaw dyan. Marami nakasawsaw dyan. Kagaya ng mga committee chairman dati. Yan. Meron kami dati sa Cavite, yung Imus River. Drainage. Hindi, may dredger. Oh. May dredger doon. Continuous. Continuous Siyempre. na binabayaran. Oo. Pero yung andar, hindi. Halimbawa, ito ating Kasi ang Gano'ng sinasabi nga natin, the water does not stop in one district eh. Ano yan? Umandar naman yung dredger. Ang problema lang, hindi makahinga yung mga tao sa paligid kasi itim yung usok ng dredger. Kaya pagkatapos i-start, pinatay. Yan, tuloy-tuloy na. Yun na yung flood control. Yung pinaandar yung makina. Yung billing tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung Siyempre. billing. Oo. May pinupuntahan yan. Sabi, bakit ganyan? Hindi pa malalim. Hindi, inukay ko na yan. Bakit? Umulan eh. Mulan. Ayun na ulit. Tatambakan ulit. Hindi, wag ho kayong mag-alala at hukayin ho namin ulit. Ang Ito ang pakiusap natin. Oh. Pwede ba huwag na kayo makialam sa mga dredging na yan? Hayaan nyo na naging National- professional Yes. job ito. ng Ito nga DPWH. sinasabi namin eh. Ito very simple solution engineers eh. At saka isama mo ang community para din sa mga pagtatapon, etc. Pero ang pinakamalaki Hindi lang yung pagtatapon, yung pagbabantay. pagbabantay. At saka ito, isang pinakamalaking programa noon nung panahon ni FBR, itong mega dike ng Pampanga, nakita mo ba 'yon? Oo. Ang tindi nang nangyari diyan. Trillion. Sa lahar. Ang daming kumita sa laar. Laars kami. Laars scam. Alam mo, kasi yung iba dyan, ang billing per truck. Oo. Diba? Kung Hindi ilan naman ang truck naman dala nabibilang. mo. Yung laman ng truck, ganito lang sa loob eh. Diba? So, Para rin yan- yung number of times nung trip na pumasok doon sa kung saan man nila inilalagay, yun naman ay binibilang eh. Hindi para yung rin yan- cubicometro na palaman nung Para truck. rin yan yung basura sa Metro Manila. Pero ang problema ho mga kababayan, habang kumikita ho itong ating mga ibang politiko, Hirap hindi naman ho na namin ating nilalat. mga ano. Di ba, tingnan naman ho ninyo yung nangyari sa atin. Bay, sa amin, dun ho sa Paranaque, bay, talagang parusa, kawawa ho yung mga tao. May dumadaang mga sasakyan. Halos hindi mo makita yung sasakyan. Naglalakad yung mga tao hanggang dito tubig eh. Magaling. Oo. Hindi na lakad yun. Hindi na. Madadapa ka doon. Hindi swimming. Hindi ka madadapa, malulunod ka na ron. Di ba? Ganun din sa iba't ibang parte ng mga, sa inyo, sa San Juan. Di ba? Hindi lang sa Paranaque yun. Sana ho, maging mapagmatsyag naman ho tayo sa mga ito. Tama si Sec Boy, hindi naman natin kaya labanan yung forces of nature eh. Hindi Pero, naman kayang... kailangan, kaya dapat mong yan mabilis pabilisin. mawala yan. Mabilis mawala. Dapat mabilis mawala Dapat yan. Pag mabilis nag-high tide mawala. yan, nag-low tide,
Wala Pag na nag-low tide dapat. yan, dapat yan, lalabas na yan. Hindi natin mapipigilan sapagkat yan ay talagang nature. Ano? Nature yan, no? Sa Pero Amerika- kaligasan yan, kaligasan. Amerika, sa Europe, sa Kailangan Japan. pabilisan ng nangyayari. Pero wag na ho nating i-aggravate sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga pondo para madali ho sanang lumabas yung mga tubig na yan. Hindi, pwede ba wag nang pakialaman ng mga legislator ang dredging? Bigay na Flood lang control. sa national Flood control, program. wag na nila pakialaman. Make it an engineering solution of the executive. National Para program. matapos. National, Oo. make it a national Ito nga, program. sabi ko nga, Kaya walang gusto mag-imbestiga sa kanila dahil sila rin eh. sino imbestigahan nila? Sarili nila. Sarili nila, oo. Kaya gusto ko maging ombudsman ka eh. Pero mamaya natin pag-usapan, mag-break muna tayo. Oras po natin, 30 minuto na makalipas ay 9:00 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pao Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. Morning. Alam mo, Sen, Tuloy. Sec at Ed at Pau, mabuti rin nabanggit na rin ni Presidente yung tungkol nga sa this is the new normal. Kailangan we work around that para maintindihan na natin kung paano gagawin. Pag magmula sa food security, transport, itong education, health. Pero Mr. President, ang comment lang naman ho natin doon is that sana yung mga gumagawa ng mga hindi maganda, lalo na doon sa public work, sana hindi na yun ang normal. Ay, hindi. Alisin nyo na yung normal Huwag na nang yun. pakialaman yung Huwag mga nang master plan. pakialaman. Oh, let the Huwag na. master plans be implemented. Kasi alam naman Do nila- not touch them. Dapat wala silang pakialam. Alam Kasi mo, alam Sa naman implementation ng master plan, huwag Oo, nila kasi pakialaman. alam naman din ng Secretary Bonoan kung anong gagawin Alam nila. Hanggat hindi nagagawa yung ayon sa master plan, tulad na nabanggit natin, yung mga impounding, spillway, floodway, walang mangyayari. Kung patsi-patsi ang mangyayari Kung sa pakikialaman yan, walang naghihingi mangyayari. sila ng allocation nila. Ay, patay. Wala na, hindi nasusunod yun sa master plan. halimbawa, Hindi matutulpad tingnan din. nyo na lang ito, na pinag-uusapan yung baha at yung mga pumping whatever, kung ano man ang mga kailangan gawin. Tingnan nyo yung itinuro dyan sa Maynila na 670 million. Sa isang distrito dyan, 670 million na flood control project. Sa Manila. Sa Maynila. Oo. Isang distrito. Isang distrito. Oh. Alam mo, Isang hindi, distrito? sa isang distrito, 670 million. Alam mo, hindi gumagana. Oo. Hindi gumagana. So, ang baka, tanong baka pinarking lang. Hindi, tapos na halos Nandun na Hindi pa gagawin Nandun na. Nakatayo na. Kung bakit hindi gumagana, bakit hindi pinapagana, o bakit hindi ginagawa ng paraan. Hindi, dapat dyan, ang sabihin ng DPWH, ilan bang bomba ang hindi umaandar? Ilan bang drainage ang barado? Oo. Dapat sila, dapat magbigay sila ng report sa ginawa nila dito sa baha na to. Oo. Public Works at in the case of Metro Manila, Public Ilang Works pumping stations man di ba? Public Works at MMDA. Ang main dito sa Metro Manila, MMDA. Ito malungkot dito Sinasabi kasi ni Pero Chairman mga Artes na senator na dati. Diba? sa flood Sa control. flood control ng Metro Manila. May Ang sabi, Ed, na paborito. Wala na ngayon. Wala na. Oo. Kilala ko yan. Kilala ko yan. Ha? Oo. Alam mo, Sabi ni Artes, yung paborito, Chairman Artes, kasi kaya daw hindi gumagana ibang pumping station dahil sa basura. So, Naku. baka kanya rin yun Iba, hindi na resolve yung problema ng basura. Problema rin niya yun. Baka ang problema doon, Artes, ikaw mismo. Di ba? Ang problema ho kasi nito, Ano yung habang sinasabi mo kanina na tatlo silang matitinding dyan sa MMDA? tatlong Tatlong three kings na work. Kailan mag-ano ka muna? May tatlong hari. Tatlong hari. Mag-ante ka muna. Sino ang mga hari sa... Ikaw naman. Matindi daw Sino? Ha? Sila. Sasabi. Yan. Yun lang ang problema. Sila nagtatamasa, mga kababayan, tayo ang naghihirap. Lalo. Yun ho, wag sanang masamain ng iba, no? Sabi ko nga, Sec, no? To, Sen, Kong, kayo naman, Pao. Bakit hindi irigo doon yung mga DE? As I start. O pangumpisa lang. para hindi hawak. Di ba para hindi hawak nung congressman, hindi hawak nung mga kontraktor, di ba? Kasi sa baba, alam naman natin yan, pagbagsak ng pondo, Alam sabihin nila na nila. mga Pero congressman- may nagbilagro nga Oh. May pondo na flood control daw sa Las Piñas. Oh, Nilipat daw bigla nilipat. Oh.
Ganyan din yung kinaangal ni Congressman ngayon, Governor Johnny Pimentel. Di ba, na school building niya. Di ba, noong may nanghihingi daw sa kanyang taga-DepEd na bata ni Pau. Nalipat. Yung lumaban. Yung lumaban. Ano pangalan no? Hindi ko alam, dati lumaban sa Yung Parañaque. asawa ng Vice Mayor ng Parañaque dati. Si Epi Maco. Si Densing. Densing. Si Epi Maco. Lumaban sa Parañaque, olat. Lumaban doon sa Surigao, olat na naman. Abangan mo, baka sa Cavite sa susunod na. Sa DepEd, pinakialaman niya yung classroom ni Johnny Pimentel. Sabi ni Congressman Johnny, at that time, Congressman Johnny Pimentel, sabi niya, meron akong school building. Nakapasok na. Pero, merong nanghihingi ng ilan? 18% yata. Diba? Ngayon, hindi kami pumayag. Sabi ni Congress ito, kino-quote lang natin si Congressman Johnny Pimentel. Makikita naman ho nyo yan sa YouTube, nandyan. Nung hindi kami pumayag doon sa na ibibigay doon sa implementing agency, biglang nawala yung school building ko. Diba? Or nandun, hindi na-implement. Parang ganun eh. So, ang sinasabi lang natin, baka for starters, pwede hong irigo doon. Diba? Yung mga Inikwento ko na yung Sec Boeing kasi halimbawa sa San Juan. Yung huling pumping station na inilalagay ko dyan, kasi naglagay ka dyan, ginaya ko kay Toby. Kailangan mailabas mo yung tubig. Kaya pala nagbabasa. Dapat bomba ka. Bomba ka agad. Isa na lang yung naiwan dyan, yung Barangay San Perfecto. Ang nangyayari, dahil nga hindi namin kasundo ang mayor at ang congressman ngayon, iniirata nila. Yung pumping station, pinapalitan ng slow protection tsaka drainage improvement. Ayun na mali. Na hindi nakakatanggal ng tubig. Ano naman, nagkamali sila sa budget? Kino-correct nila yung budget ng ganun-ganun lang? Hindi pwede yun. Kahit ilang beses ko nang inano sa DPWH pero ako yun nga ang pinalabas yun na yung pan-juggling yun eh. Engineer. Hindi sa technical conversation. District engineer sumusunod hindi sa amin. Tama. Mas takot sila sa Congress. Kasi sa Congress, pag inisiningit yung pera, ang implementing agency naman DP eh. Diba? Ang problema, kontrolado ng congressman yung DP, yung DE. Kalokohan ho yung sasabihin ng congressman. Pasensya na ho kayo at hindi naman namin nilalahat ha. Pero kalokohan yung sinasabi nilang wala naman kaming pakialam sa implementation yan eh. Kami naman inire-request lamang namin yung gusto ng aming constituents. Di ba? Wala kaming pakialam sa bidding, wala kaming pakialam doon sa pamimili ng kontraktor. Bulahin nyo lelong yung panot. Kasi ano na yun? Kayo namimili ng kontraktor dyan. Wala silang pakialam sa bidding kasi taken na. Taken na. Minsan nga, isang bidder, ang dalang bid, 4 eh. Tapos na yun. Siya na lang lahat na nagsasubmit eh. Alam na kung sino mananalo eh. Kaya nga yung hindi, at pinag-uusapan natin, hindi lang itong flood control. Ito pagdating sa mga infrastructure, kasama classroom, health center, etc. Yan na. Ito, sakaling papalarin yung ating kaibigan dito, maging ombudsman. Pagtuturo ko sa iyo, Mr. Secretary, yung mga lugar na kung saan yung LGU, may pondo yung isang project, Dodoble. may pondo pa galing sa Congress. So, 2 pondo. 2 pondo yun. Diba? Pero ang liquidation, isa. Siyempre. Siyempre. Kung ito na... Ghost. Hindi naman Hindi ghost na andun eh. Hindi, naging ghost project kasi... Double funding. Double funding. Mayroon liquidation. May liquidation. Pag ginawa mo ba yung kalsada? Of course. Ayan o. Kompleto. Asan ang picture? Ito. Gusto mo inspection? Di ba sinubukan nilang gawin sa C5 yan? Nangyari yun. Nangyari ba sa C5? Nangyari sa C5. Pinurusa lang? Marami hong lugar na nawala nangyayari yung yan. Metro Manila yun. Metro Manila yan. At pag tinignan ho ninyo, kung saan matataas ang baha nitong mga nakaraang araw, andyan lahat halos ang kalokohan. Ano yan? Si Pao hindi nagsasalita kasi sa Bulacan hindi nabaha. Ito nga, 4 na araw hindi nakalabas ng bahay eh. Hindi daw nabaha ang Bulacan. Parañaque ho ito eh. Hindi ka nakalabas? Hindi ako lumabas kasi hindi pwede. Sukat, baha. Sa may Magallanes area, baha. El Grande, baha. Sa SM Sukat area, baha. Lalo na. Oo. Mabuti na lang dito kay pakibati daw si Governor Edwin Hubahib. Mabuti na lang doon sa Davao del Norte. Mabuti na lang sa Davao del Norte. Gov, mabuti na lang at kaibigan ni Pao yun. Si Gov Hubahib. Medyo maganda ang ganda ang timing din sa politika nito si. Hindi na nakabalik ang Del Rosario diyan, Florendo eh. Hindi na nakabalik. Ngayon lang. Yung kapatid ni Sap nakapasok. Nakapasok ba? Yes. Nakabalik. Dahil nagkampi sila ni Jubaib. Nagkampi sila ni Jubaib. Yes. Versus Alvarez. Yes. Tercera lang yun. Si Congressman, si Speaker. Si Speaker Pantaleon Alvarez. Pangatlo. Tercera lang sa vice gobernador. Hindi man sumigunda.
Ay, nako. Mahirap eh. Kaaway niya pamilya niya. Naging ganun. Mahirap, Naging ganun eh. pangit. Buiset. Oo. Mga anak eh. Hindi mo dapat ginagawa. Ang yan ang naging problema doon. Pero yun lang ho sana, masolusyon na naman ha. Sabi kami nga, maliit na recommendation lang ho yun. Kung subukan ho ninyo, Pangumpisa. DPWH SEC, irigudon nyo yung mga DE. Total, tapos na eleksyon eh. Di ba? Hindi na mangangamba yung ibang mga benefactors ng mga DE eh. Dahil 3 years pa naman. Pwede mabanggit ni Presidente yan pag Lakaran din yung mga yan eh. Oo. Lakaran. Di ba? May magre-retire na DE. Makikita mo, pupunta sa OSEC ng DPWH. Boss, mukha naman pwede itong bata ko na ilipat mo dyan, di ba? Hindi, ang dapat ngayon, ang DP ngayon, dapat magaling sila sa emergency repairs tsaka emergency work. Di ba? Ano alam mo, yung mga baradong drainage, kanila rin yan eh. Magaling si Sec Manny, mabait yan. Diba? Ang problema, dun sa baba, kung talagang sinusunod pa si Sec Manny eh. Alam mo, sabihin ng Presidente that I am directing the DPWH, diba, to reorganize, diba, at i-rigudon yung mga DE. Tingnan mo kung di palakpakan yung tao, pero yung mga congressman malungkot. Bakit yung malungkot? Siyempre, marami doon, bata-bata nila yung DE eh. Diba? Kaya nga totoo naman, di ba, wala silang pakialam sa implementation, pero bubulungan naman nila yung DE. Ba't ano ba yung DE? Alkansya ba yun? Alkansya? Hindi. ATM. Hindi. Parang GCash. Kasi ito naman yung mga nangyayari lang doon sa ilang dekada nating pag-oobserba doon sa mga nangyayari sa gobyerno. Kasi sa akin, iba ba yung paggawa ng kalsada sa San Juan sa paggawa ng kalsada sa Ilocos Norte? Iba ba yung paggawa ng flood control nyo sa San Juan kaysa yung flood control sa Parañaque? Pare-pareho lang naman. Iba yan pag nagkakaroon ng mga super parking. Ayun lang. Yung sinasabi ni yun lang. Yung mga super parking. Yun mahirap. Katulad dyan sa Bulacan. Tingnan mo, ang dami-dami dyang nabaha. Nagpa-park dyan, party list pa eh. Parties. Marami doon, marami dyan. Sa kanila, diba? Marami dyan parties. Nag-iimbista ng rin lang itong si Senator Ping. Congratulations, Senator Ping. Maganda talaga nandiyan si Senator Ping sa Senado eh. Para maraming tumitingin at nagbabantay dyan sa budget. Tutuluyan lang niya. Pero pakitignan mo nga, Senator Ping, yung dyan daw sa Eastern Samar, between 2022 to 2025, tingnan nga ninyo kung gaano kalaki ang infrastructure na napunta dyan sa Eastern Samar, courtesy daw noong kunwari minority leader. Pakicheck nyo na lang. Pero importante lang kasi, sinusundan, hindi yung pagkatapos siya may report pero hindi naman natutuluyan. Kaya kailangan talaga ng ombudsman na titingin ng mabuti. Kasi pati yung COA, makikita mo na rin doon kung ano nangyayari. Kasi walang follow through eh. Walang follow through palagi. Kawawa din yung COA eh. Kasi yung COA, imbestiga ng imbestiga. Tapos magsasubmit ng findings. Tapos wala rin nangyayari. Diba? Dapat nakakasuhan yung mga ganun. Katulad nitong pinag-usapan natin. But kahit papaano, medyo nabagsakan na isang matinding desisyon ni outgoing ombudsman Sam Martires, si GSIS President Vic Veloso. Ang COA findings niyan, lintik sa kapal. Ganun? Oo. Diba? Matindi ba? Kini-question yung mga placements. Diba? Ang atin lang maaaring maganda intensyon ni Mr. Veloso kung siya ay investment banker na talagang palaguin yung pondo ng GSIS. Pero ito kasi ay pera ng pensioners. So hindi kayo basta-basta pwedeng isugal yan. At yung mga kinokomentaryuhan natin, sinabi na rin ng COA. Ang problema, hindi naman din pinapansin yung COA reports. So ano ang solusyon doon, Mr. Justice Secretary? Diba? Ano yan eh? Ang problema kasi sa ganyang trabaho. Paano ba talaga ang limit ng kanilang investment power? Ito. Diba? Maganda. Kasi hindi lang yan. Ang tanong dyan, saan mo nilalagay? tuwing nagkakamali ba ng placement, dapat ba suspindihin yan? Hindi naman. Diba? Yan eh. Kasi nga, ang trabaho nila, mag-investment manager. Lahat ba yan panalo? Siyempre, may talo. May talo. Sugal yan may talo ba? Dapat suspindihin mo. Hindi naman. Pero ito naman ang tanong ko sa'yo. Ito naman, kung hindi ka naman sumunod sa guidelines na sinet ng Board of Trustees. Yun ang pinag-uusapan ito, maganda. Yun ang pinag-uusapan. Bago tayo mag-break, Sek. Sabi niya, ito rason naman ni Mr. Veloso, in fairness to him.
yun daw investment niya doon sa Alternergy. 'Di ba yung renewable na kumpanya. Hindi naman daw kailangang aprubahan ng Board of Trustees. Dahil ito daw ay below the limit set by the board. 1.45 billion. 1.5. Ginawang 1.45. Naalala ko yung nakakalaban ko sa bidding sa DP. 'Di ba? Nung nag-submit kami ng bid, 25 centimos na lang, perfect na niya yung agency estimate Di ba? So ito, para bang uso naman dyan yung pinag-uusapan natin yung mga infrastructure projects. Uso naman dyan yung contract splitting. Hindi ba ito ay parang ganun ang dating? Di ba? Para umiwas doon sa 1.5 limit, inilagay ko na sa 1.45. At ito naman, in fairness to Mr. Veloso at saka sa Ombudsman, Mr. Veloso, hindi naman sinasabing kayo ay guilty na doon sa order ng Ombudsman. Ito po ay preventive suspension lamang para upang hindi mahawahan ng kung anumang impluensya yung pag-iimbestiga ng Ombudsman. Pero sa akin, yung 1.5 ang limit, di ba, na paging 1.450. Pero mayroong mga pilosopo, sabi niya, oo, totoo, 1.45. Pero tingnan mo yung down kung magkano. Pag inad mo yun, lalabas sa 1.5. Lalagpas. Yun ang sinasabi nila. Sana maimbestigahan. Kaya kailangan makita yung dokumento Yung mga records. At hindi lang yun. Meron silang place. Yung COA records. Yes. Pinlag na nga ng COA. Oo. Pinlag na ng COA. So, sa atin lang, sana kaya lang natin binabanggit para mapangalagaan di ba, yung... Lalo na yan, pension fund yan. Pension fund yan. At hindi lang ito pension fund. Sabi nila, technically, wala daw pera yung gobyerno dyan. Hindi meron. Bakit? Merong government contribution Hindi lang sa pension fund Hindi lang sa perang gobyerno Hindi lang sa government contribution yan. Ang ano dyan, sinasabi nga ng mga members, paano yung mga ibang pang-investment? Dapat ka tinitignan lahat yung mga investments na yan. At sa akin naman, workout. Okay, kung yan ay isang beses nangyari, natalo ka. Okay, fine. Baka nagkamali at maganda naman ang iyong intensyon. Sumunod ka sa lahat ng guidelines. Boss, paano yung investment mong 100 million dito kay Coffee Figaro? Paano yung investment mong 34.5 billion doon sa MPIC? Di ba na bago... MPIC? Na bagong mag-delisting, may buyback sana. Sabi ng mga eksperto, tayo hindi eksperto, dapat kinol mo na yung buyback kasi pagkakataon mo na, para secure yung pera noong pensioners. Pero hindi mo ginawa. Bakit? Di ba? So ito yung mga tanong na dapat sagutin. At ang tanong ko lang, dapat bang isugal talaga yung pera ng mga teachers, police, sundalo, government employees, mga rank and file na kapag ganitong binaha tayo, inulan. Pati gaming, pinatulan, di ba? Pati gaming. Yes. DG Plus. Di ba? Dapat bang DG Plus? Kanino yun? Dati yan, kontrolado ni Congressman Albi Benitez Okay. Diba? Iba na yan, iba na may-ari. Ngayon, hindi ko lang alam kung sino na ang may-ari. Hindi sila tangko rin to. Saka tumaas ang niyan. Tumaas ang... Si Eusebio Tanco. Tumaas ang tumaas ang share price. Pero alam mo, binili niyan at that yung height. Parang mga nasa 50, 55, ganun, 60. Dapat pala 60. Ngayon, 20. Pero sabi naman ni Wick, nabasa ko yung kanyang release net pa rin daw ng 300 billion ang kita ng GSI sa ilalim niya. Sa kanyang alam mo, marami kasing mga magagaling at mahuhusay na mga investment. Pero lahat yun Estimates. Papel yun Papel. Diba? And we are talking not only... Dapat, pag sila dapat government instruments lang pwede daw investan, hindi sila pwede There are guidelines. May guidelines. Dapat ang capitalization. Dapat talaga bawal na. Kasi kung hindi sigurado, kundi shooting, wag na lang. Meron namang guidelines May expert capitalization ng... Ang tingin ko kasi dyan, kung talagang masama na mawala ng pera kasi speculative yung stock na pinapasok nila, dito ka na lang sa shooting. Pero mababa ang kita. Pero ang risk mo naman, halos wala. May X percentage is for those kind of shares or investments. Blue chips lang. Basta kaya, hindi mo na kailangan ng genius. Yan.
Diyos ko, dami na natin nilagay na genius yan. Reviewin mo kung magkano kinita. As against magkano na lugi. Puro genius yun, ha? Mahirap paglaro yan. Kaya sabi ko, wag na lagyan ng genius, eh. Ito, SSS, sumusunod pa. May 500. Kung gabi itong nangyayari itong usapan natin, toast tayo sa genius. Yes, sir. Ito, Pera ng hindi ano lang to, hindi lang GSIS ito. May SSS pa. SSS. Yung SSS. Hindi lang ngayon yan nangyayari sa SSS. Matagal na. Hanggang ngayon, maraming hindi pa nakakapagbayad ng kanilang inutang dyan. Ito. May tatanungin ako. Tapos, hindi lang yan. Land Bank, DBP, these are government resources. Yes, We're not talking about other things. Oh. Oh. Mga Pag tinanggal mo ang government resources sa capital markets, ano epekto? Siyempre, Siyempre, sasabihin nila masama, sasabihin nila may ganitong hindi. Hindi kaya nga kasi nga, kung makakasuhan ka dahil pumasok ka sa capital market, di tigilan mo na. Ano magiging epekto? Kung yun ang nakalagay doon sa guidelines, eh. 'Di ba? Then so be it. I suppose Sino ba gumagawa ng guidelines? di yung kanilang trustees. Oh. 80-20 yan usually. Ang tanong ko naman, 120. 80% yung ano. Ito, naging Government board. securities. Government securities or talagang solid na assets. At 20% yung speculative. Tignan mo, yung mga maverick na board of... Kano kalaki ng 20%? Malaki yun. Ilang billion? Ilang trillion yun ang kanilang portfolio, eh. Malaki yun. If you are talking about investable ang ano kasi ngayon ng GSS, I think is 1.5 trillion eh. And ang investable funds mo dyan, ilagay mo ng Mga 300 billion. ilagay mo ng 50%. Ang akin lang, bakit yung board of trustees hindi nag-aaway. bakit wala akong marinig sa kanila? May ano yan eh. Meron underground war dyan. Oo. Merong nag-aaway. Ang alam ko dyan, may kampo si Mercy. Mercy Gutierrez. Oo. May kampo. Pero yung iba, yung dami-daming board of trustees dyan, eh. Di ba? Ano ba yan? Pagka Si Manny Samson. uma-attend na lang ba kayo marami ng na. board meeting dyan? Kumakain kayo ng masasarap na mga pagkain? EV Escudero. Hervé Escudero. Nandiyan ba si Ma'am? Oh, yes. From the very start. From the very mahigpit yan. start. Sana tingnan naman yun ninyo. At kung walang Tsaka clear guideline, bakit hindi mo kayo gumawa? Tsaka pera ng tao yan. Pero, Hindi, ang tanong dyan, Lalagyan ano ba dapat- talaga ang mangyayari kung hindi ka na pumasok sa capital market at doon ka lang sa government securities? Di ba? At least predictable ang income mo. Hindi Wala ka na. malaki, pero hindi ka Mababanis. mawawala ng Oo, pera. pero hindi mo mawala pera. Kung ikaw Hindi, naman, pero kung ang lalabas dyan kasi, baka naman talo pa sa inflation yung perang kikitain mo sa government securities. alam mo, ito masasabihin ng mga investment banker tsaka yung naglalaro sa merkado, eh. Di ba? LT yan. Anong LT? Long term. Nung palusot na lahat. Capital market. Oh, Palusot yun. Long term, eh. Yung capital market po, ito po yung stock market. Stock market. Ito po yung stock market offerings na bili-bili na ang gusto po mangyari ng mga GSIS managers o ng fund managers ay tumaas ang value sa kanila ililiquidate. Yes. Ang nangyayari po dito, minsan, bibili sila, bigla bumabagsak ang value. Tsaka nag-hold. Hindi, Because under the guidelines, hanggat hindi mo naabot pati yung pagbili mo dati, you Pero will hold. alam mo ninyo, in fairness to them, meron din naman ho kasing mga kung ano-anong tawag sa mga shares, di ba? Yung mga mahuhusay talaga dyan sa financials. Di ba? Meron silang mga tinatawag na hindi naman tinitrade na shares, eh. Di ba? Meron silang mga nagmamature, nagmamahal, preferred, whatever. Di ba? Hindi natin kabisado. Meron naman ganon. Di ba? Meron silang mga ganun na palusot, eh. Di ba? Pero ang tanong doon, sana reviewin. O sige, wag na masyadong malayo. Ito na lang 3 presidente ng GSIS. Diba? Yung isa dyan, sa Kongreso pa. Sino sa Kongreso? Yung isa pang dubious yun, yung GSIS pensionado. Si Rolly. Di ba? Nanalo ba yun? Nanalo yun? Yes. Nanalo sa seat yun, Nakuha niya eh. yung boto ng Tarlac. Nako, Yes. Kaya sen talaga, dating GSS at tsaka SSS yun. SSS Tsaka yan. Sambuanga kumuha ng boto yun. Tarlac at Ang Pampanga. asawa niya, At Sambuanga. Kapatid ni Nabik. Nako. Susan Yap. Oo, Anyway, mamaya babalikan po natin yan kasi magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 59 na minuto na makalipas ay 9 na umaga.
Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Paulo Copino. Good morning. Good morning. Oh, may nakikinig sa atin si Congressman Bong Tebes ng Catanduanes. Kong. Nakikinig sa atin lagi. May comment siya. Sabihin Baka may comment siya. Meron bang nakapark dyan sa'yo, Kong? Galing sa party list? Hindi, binabati natin yung mga bagong leadership din ng Catanduanes, no? Sila Governor Patrick Asanza, nakasama ko sa JCI. Ito talagang David and Goliath din, nanalo rin Sino siya. natalo dyan? Kuwa? Sila Kuwa, The Kuwa Brothers. Ito si Kong Bong. Ito, mahina ang implementasyon sa batas. Napaayos lang yan time ni President Estrada J.W. After yan, wala na president na nagtulak dyan. Saan yan? Tungkol sa flood, Control. tungkol sa segregation, National Solid Waste Segregation at Source. Yung sa basura naman, siguro dahil yan. Kay Kong Bong Tebes. Tinatapon kasi. Yung mga contractor, wala namang ginagawa. Dumping Tapon pa rin. na Hindi pa rin tapon, landfill na maayos eh. Dump site lang eh. Ito pala yung 2025 na Ano yan? GA. Ang nasa NEP 257 billion sa flood control. Tapos ang final na GAA pagdating sa BICAM 779. Wow. Magkano umpisa? 257. Times Triple ka ng 500 billion? 500 billion. Saan nagpunta yung 500 billion? BICAM yan, BICAM insertion. BICAM yan. Your guess is as good as Pag mine. BICAM yan at tumaas ng 500 billion, hatian yan. Siyempre, Parang pwede niya. pang wala. May share yung grupo ni Cheese. May share yung Kabila. Kabila. Pati minority, meron din daw dyan eh. Siyempre, minority, hindi ka Para pwede wag nang mag-BICAM. pumalag. Hindi ka Para wag pwede- nang pumalag. Hindi ka pwede mag-BICAM na wala yun. Ito naman ho, Sa pinag-uusapan. NIA, yan. ganyan din ang nangyari. Ay, niya. Doble. Lahat ng From infrastructure. 40 billion, naging 95 billion. Pero ito na. After BICAM. Kaya ina na pinuna rin yan sinabi ng ito naman sinabi ang natin nung sa BICAM. Sabi di nila kaya yun, pero biglang nalagyan Yung Walang absorptive capacity ang niya eh. Hindi kaya talaga. Hindi na Nakagulat kaya. lang. Kahit Wala yung nga sila DepEd, wala nga sila mag-audit ng mga projects na eh. Kung Kaya. maliit na ang niya ngayon eh. O tignan mo, case in point. Yung Saka GOCC yan ha? GOCC. GOCC. Yes. Case in point, tignan mo yung DepEd. Nagbukas yung eskwelahan. Nakita mo kung gaano karami ang shortage, yung mga bata walang mapasukan. Pero ang daming pera. Di ba kasi yung sinasabi ni Sec Boying, yung absorptive capacity, Hindi na-implement ang DepEd. hindi na Yung ma-implement. panahon ni Inday. Kasi para sa mga kababayan, ito ho yung parang pagkain, di ba? Na sobrang busog mo na, pero puno pa yung plato Hindi, mo. ang masama kasi dyan, kung wala ka rin naman expertise mag-implement ng project, wag na ikaw. Kaya ang problema lang, sino? DP na naman. Yun na. Yun ang Di, problema. di kakagat na naman lahat. Sabi ko nga Nadami ang kagatan. In the case of classrooms, meron na nag-propose dati na gawing turnkey yan eh. Pwede naman yun. Pwede rin naman. Ano yan eh, lumalabas siya. Ano yan, sa umpisa kasi yan, yung pondo, parang mansanas yan. Baka naman susunod yun eh. Pagkatapos ng lahat eh, buto na lang naman mansanas yung ilalagay mo ron. Baka nga wala na yung buto eh. Baka yung tangkay na lang eh. Yung tangkay na lang ang mahawakan mo dahil talagang kinain na lahat. Ngayon, may nagsasuggest din dito tungkol doon sa PhilHealth. Tignan natin kung ano daw ang... PhilHealth, nandito Yung kanina mga- yung... Oo. Alam mo, nalulungkot ako sa nabasa ko dito. Papunta ako dito, nagbabasa ako. Yun daw universal healthcare ni Sen JV. Parang medyo malayo pa, Sen, sa Malayo pa talaga. Pero implementation. Hindi, pero 5th year na tayo ngayon eh. Kanina nandito si Dr. Mercado. Oo. Kailan ang na presidente yun, Sen? ng PhilHealth. Yes. Mukhang maganda, optimistic naman tayo. Magkakaroon tayo ng oversight hearing on the implementation ng UHC. At ang commitment ni Dr. Mercado, yung participation ng PhilHealth sa bawat hospital billing, itataas na. I-adjust na ang case rate. At mararamdaman na yan. percent ba ngayon? Ngayon nga, nasa 17? may gano'n, mababa pa. 15%, 18% pababa. Anong target? 50? So, kailangan 30% at least to 40 to 50%. Yun, di ba? Mararamdaman yan. In fact, suntok sa buwan, pero nag-file ako ng supplemental budget para maibalik yung naging controversial para magamit ng PhilHealth. Alam mo, pag yan hindi na-resolve, ito si Secretary Ralph Recto, pag ito bumalik sa politika, Sen Ralph, alam mo, kaibigan ka namin, pero pagka yan, Disgrasya. tumatak sa'yo, pati itong tax on savings dun sa mga deposit. Interest. Baka tumatak lahat yan, magaya yung dumikit sa'yo yung issue ng VAT noong 2007. Kasama na yan. Minala si Sen Ralph doon. Kasama na yan. Ang isa lumaban pang, siya.
I hope Sana, Sen. Ralph, ma-resolve mo yan kasi kulang din kayo sa paliwanag. Hindi, tsaka anong tawag sa tax na yun? Yung sa interest payments, sa Nakalimutan ko, deposits? may term sila, may technical term Si sila. MEPA? Parang ganun, si MEPA. Basta may Kung saan workout. tinataksan nyo, tingnan nyo. Yung mga pick-up. Nagugulan ho kasi yung mga tao. Bakit? Pagbili mo, may tax. Sabi ng tao, sabi ng gobyerno, Kuya, magtipid kayo. Nagtipid ako. Nag-ipon ako. May tax din. Inilagay ko sa bangko. May tax Tinaksan nyo pa rin. Sabi nyo, mag-ipon ako. Dinedincentivize mo Yung savings. Yung savings. Yun lang, Mga workout. Senator Ralph, baka dumikit sa'yo yan. Hindi, naiintindihan ko naman yung Ako, technically, naiintindihan ko naman. Ang problema kasi, minsan, yung comms nila, parang, hindi, may kritisismo. Labanan natin na parang troll war ito. Hindi, may mga term, may mga approach na tama. Hindi, for example, in the case of savings, talagang wala yun. Dapat hindi. Savings nga eh. Interest nga yung imbis workout nga na yung tao, ganahan. Wagkat kung meron ako 100,000, at kalokohan yung sinasabi nila na mayayaman lang tinatamaan ng 20%. Kalokohan yun. Pinakakalokohan. Yan ang pinakakalokohan Dahil talaga. yung mga nag-iipon, na mga nag-uumpisang couple, yung mga middle class, di ba? Yan ho ay nag-iipon. Yung kanilang mga sweldo tinitipid para mailagay doon sa mga time deposit at inilalagay sa mga 5-year term para mahaba-haba. Hindi Tapos nila titirahin mo. Ang baba na nga nung interest rate ngayon, nasa parang mga 2, 2.5, Itatax mo yun. 3. Tapos nun, babawasan mo pa ng 20% sa dulo. Eh di effectively, baka 2% na lang Ngayon, yan. 2,000 for every million. Kung naghahanap si Sec, Ralph, naghahanap tayong lahat ng pagkukunan ng revenue, ang dami dyan. Yung mga unproductive, underperforming, at saka yung mga assets na nakuha. Mga assets na nakuha ng kung sino-sino. Bakit hindi natin? Being list for a song. Para Being list, yan ang dapat natignan ng lahat Wag yan. na kayong lumayo eh. Di ba dito sa SIMEPA, ang sabi nila, ang target daw nila makakuha ng 25 billion pesos. Pinag-uusapan lang natin yung flood control na 750 billion na naging triple from DNEP di bawasan ko lang ng 20% yun, dinahuli ko na yung gusto kong ma-generate. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung tungkol sa revenues, marami kayong pagkukunan ng revenues, ang dami dyan na hindi nagagamit o nagamit ng iba for a song. Hindi lang yun. Or private sector na ang daming, let us just say na marami. kayo rin, bigay kayo dito ng... lang. Bakit? Yan nandito dyan sa tabi natin. ng Rojas Boulevard at saka Bendia. Ayan lang. Ano ba yan? Ayan, laki yan. Field trade? Field Trade, World Trade Center. Sino ba talaga yan? Ha? Sa gobyerno ba yan? Hindi, gobyerno yan. Sino nagpapatakbo ngayon? Hindi, ang gobyerno, nung panahon ni FBR yan, binigay yan sa Phil Export. Phil Export. Para Kaya itong PNB building sa Makapagal, yan ba pag-aari pa rin ng gobyerno o PNB na? PNB na yan. PNB na Nabili yan. na. Pero yung kabila. Pero yung... May SSS. Nakuha kasi ng PNB yan. It was still a government bank. Yes, it was. Nung pinrivatize kasama yung lupa. Siyempre, Yes. di ba lock, stock, and barrel Lock, yun. stock, and Pero barrel yun. ano ba ang term niyan? Ano ba ang... Kasi alam ko yung mga titles yan, hindi dapat binenta Yan na. Siyempre, how can you sell something na hindi iyo? Ito yan. Yung mga workout yan, yun na. World Trade Center, hanggang dun sa PNB, yung mga yan, SSS, GSIS, maraming... Halimbawa, maraming ito, nandito dyan. Huwag tayong lumayo. Ito, ang paglabas natin dito, magmula sa kantong to sa kanto ng Ross Boulevard, hanggang doon sa Hill Puyat, bakante yan Sino may-ari niyan? Yun na nga ibig sabihin ko. Tignan natin lahat yung mga... Pwede ka mag-inventaryo. Mag-inventaryo tayo. Tama. Kung hahanap tayo ng mga revenue-generating assets. Hanap tayo hanap ng revenue streams para kumita yung gobyerno. But at the same time, bigay ka naman ng bigay ng incentives. Bakit hindi nyo i-plug yung pagbibigay nyo ng incentives? Para maayos yun. Isang building lang, idedeklara nyo special economic zone. Meron para ganon, magkaroon meron ganon. ng incentive. Di ba? Pati yung mga i-plug pati ninyo. yung mga binigyan nyo na incentives na hindi naman gumana. Nasaan yun? Na workout. Alam mo, kaya... Pagkatapos, ito ang malalaki dyan pati, yung mga BGC. Kasi alam ko dapat yan nililist out lang Kasi kagaya nito, itong DCRH, At least hindi nawawala nakalisto nakalisto sa gobyerno. At least hindi nawawala yung asset. CCP yata, CCP. CCP. Paano yung papunta ron sa sa Bendigo? Yung iba. Kasama na yun. At saka, yun talang BGC. Hindi, at saka... Ano ba yung status talaga ng BGC lands? Yung gusto na nilang i-declare na na pwede nang ipagbili. Ang huling pagkakaalam ko dyan, they formed a joint venture with the government.
di ba ito yung Bonifacio Land Corporation na parang 55% private sector, 45% government. Yes. Hindi ko lang alam kung na ano ang status ng 45% ngayon and how much is that 45% sa present valuation. Hindi nagde-declare ng ano yan, dividends pati. Ano, BCDA? Oo, FBDC yan eh. Port Bonifacio Development tama, Corporation. FBDC pala, sorry. Tama. Pero may LDC. share ang BCDA dyan. 45%. 45%. Oh. Yung FBDC, yung kasi BLC plus BCDA equals FBDC. FBDC. So yung BLC, Bonifacio Land, ito yung private sector, 55%. Ayala yan. Ayala. Ayala, Metro Pacific, dati hindi ko alam 45 ang ano? 45 ang BCDA. gobyerno. Through Ang gobyerno, BCDA. Through BCDA. So hindi ko alam kung yung 45 Baka na. nalusaw na. Because at that time binili yan at 33,000 pesos per square. Ngayon daw dyan sa BGC. Mas Baka 100. Baka Kalating milyon. 800,000 makakuha ka ng 500. 800. At saka anong status nun? Lease ba yan? 50-year lease? JV nga eh. O ano ba yan? Joint venture eh. Hindi, yung mga iba. May mga ibang mga lote-lote. Tsaka, Ay, Joint Ibalis, venture. Ibalis. Ano nangyari sa joint venture Venture. corporations? Yun na nga, hindi Dapat nag-declare. Ano doon? Ano ang residual share? Supposed to be, Ng government. Ano ng valuation ng 45% ng Yes, gobyerno? supposed to be, para sa AFP Modernization Program, 15 etc. billion yan. Oo. Pati yun, nalusaw na. Nag-declare ba ng dividends? Anong hawak natin Nag-declare ngayon? naman daw ng dividends. Kanino? Hindi sa gobyerno. Sa kanila. Yun ang sitwasyon eh. Ito pa, may tanong ako sa Paano? Justice Sec bago tayo AFP mag-break. modernization, basahin din sayang. ako magandang nag-comment sa atin. Pinag-uusapan yung shares, ha? Kunyari, si Pau. Iupo mo sa SSS board. Okay? Di ubos na. Delikado ka. Hindi ka ma-appoint. Delikado ka, Pao. Ngayon, si Pau, as member ng board, sinecond ngayon doon sa mga corporations Na merong may share yung share government. Gobyerno. Okay? Kumita ngayon. Di ba? Kumita ngayon. Kanino ibibigay? Sa shareholder. Represented by the board of director. Kanino mapupunta? Kay Pau o sa gobyerno? Sa gobyerno dapat. Yun. Yan ang dapat tignan din. Per time lang ang pwede sa kanya. Pero yung actual earnings, dapat pumasok sa gobyerno. Correct. So, yun. Marami ding Yung per nangyayari. time, Dapat yung sa allowable review. limit pa. Hindi pa yun unlimited. Set by GCG. Set Yung- by GCG. Yung ilang beses lang. Oh. Pero meron din trick dyan. Oh. Mr. Ombudsman, pangungunahan ko na. Oo. Ang sineset ng GCG, Ito, yung board ito. meetings, Ito number yan. of board meetings. 10,000. Once a month, twice a month. Yun ang sinet eh. May committee meetings. Oo. Oh. Iba yun. Functioning like Hindi a... sinet ng GCG. Hindi. Dapat sama rin ulit. Oh, di ba? Hindi, pero yun. In fact, yung iba mas everyday maraming yun. committee meetings. Bakit? Hindi, we need to trash out yung mga issues dito Yes. sa committee meetings Dami, before we go to the board proper. Dito may per diem, dito sunod-sunod, bukod pa yung sa sinet ng GCG. So, May mga iba pa nga government corporation. tama ba yun o mali? Tama. Ito Hindi, may mga iba pa nga na government agencies at government corporations nagse-set up, nagiging private. Kasi marami dyan. Ganon? Oh, yes. It is a Hindi, ito sa electric power. Yung naging Western, Western. Ayan. IEMOP. Yeah. Yung hinawakan niya, may humawak dyan. Yung kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao. Asawa ng congressman? Congresswoman. Matibag. Oh. Ha? WSM. Yung IEMOP. Doon nanggaling Sino yung... na may-ari nung ngayon? Ha? Sila. Sila. WSM. Ano kita nun? Aba, Sila. nakikita kasi sir, kahit centavos lang yan for every consumer, you can just multiply. No. Pero ano yan eh. Kung magkano tinatabo nun. Ang tanong, Yung paano mo ngayon ang ERC na-acquire? chair. Yung presidente doon ang ERC chair. Kaya Si nga, Nino. yan na naman ang problema natin eh. Ang Nino ilalagay. Ninyo nandun. Hindi siya nag-resign pa. Siya ang chairman ngayon. Siya ang... Hindi pa. Kasi sa August 8 pa siya Ang mag-assume. takeover eh. Ito, basahin ko lang. Sige, Pao. Isang nakikinig sa atin, matagal na. Ang sabi niya, if an increase in taxes is needed to keep government running, then let's go ahead and tax those who can afford it. The interest in savings is almost non-existent, anywhere from 1 to 3%. Maybe a little higher for time deposits. On the other hand, those institutions that hold our money continue to rake it in. Has government thought of increasing their taxes? Itong experience, I am
I'm a bank with a loan I am currently paying wanted to increase my interest from 9% to 12%. Sabi niya kasi sa kontrata daw, pwedeng anytime yata randomly. Open-ended. Which is equivalent to a 30% increase, which adds up to an additional 25,000 a month. This is in addition to the interest that I already have computed. Dagdag lang ito sa current interest. Did interest rates increase? No. So why the interest? Because they can. That's simple, and as the loan officer so eloquently put it, it's in the contract. So yun yung laging sasabihin doon sa consumer. And so why does banks offer 6 to 7% to give you a new loan? Once your fixed term expires, they can pretty much do what they want. So I hope the next time some genius thinks about increasing taxes, think who can afford it and who will be less affected by it. Tama. Saka mag-iingat ho kayo dyan sa mga pagpirma-pirma ng mga ganyan. Dahil alam mo, sa liit ho nung font na ginamit dyan. Sa bangko. Sa bangko, hindi mo na mababasa. Kahit naman Yung fine print yan, wala na lahat naman yan. ng kontrata ng utilities, ganyan din. Oo, ganyan Hindi mo mababasa. Hindi mo mababasa. Lahat ng kontrata ng utilities na merong regulatory capture, ganyan din. Ganyan din. Ay, naku. Talaga sinadya para di mabasa. Magbe-break lamang po tayo mamaya. Magbibigay ho ng update si Justice Secretary doon sa missing Sabongeros. Oras po natin, 20 minuto na makalipas ay 10 na umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Kakatawa na no kami rito. Pasensya na po kayo. Pero Justice Secretary, ano ba update doon sa missing Sabongeros? Okay naman. Maganda naman ang lumalabas. Nagkaulan lang. Nagkaroon na ulan. Tigil muna yung diving expeditions. Oo. Pero meron kaming i-recommend kay PNP Chief Torre After yung na suntukan. ma-relieve. After yung suntukan. So may re-recommenda kayo na palitan? Ma-relieve na pulis. Na pulis. Sa duty na kanyang... Bakit naman? Active to. Bakit? Nakakagulo. Nakikitaan siya. May nakikita kami hindi tama sa kanyang kinikilos. Yan ba mataas o mababa lang? 1 star. Ba, general So meron kayong kasi may mga nag-aabang may 1 star kami na i-recommend na alisin sa posisyon. Na nakitaan siya. Yan meron na kayo istorya para tinatapos lang natin yung suntukan kasi bago't kami magpaalam huling topic namin yung suntukan bukas tuloy ba? Hindi, umalis na si Basti. Pupunta na sa Singapore. Wala na yun. Wala na yan. Sa akin, nakita ko pa naman nagpi-ensayo si Chief PNP kahit umuulan, tumatakbo. Tumatakbo sa ulan. Ito lang, totoo lang. Walang panalo si Basti dyan. Ganun ba? Manalo siya sa suntukan. Bata pa siya. Siyempre. May matanda na kalaban mo. Pag natalo naman siya, puta, ginulpi ka na matanda. Hina mo naman. Anong panalo niya? Wala. Hindi, tsaka hindi naman. Tama naman si Chief. Siya naghahamon 18 Ang problema, hindi naman si Chief ang naghamon Siya naghamon. Tsaka tama naman si Chief. Hindi naman pwedeng Chief of Police ka, kaganyanin ka. Hindi pwede. Pero sa ano yan? Sa Visayang culture yan. Alaskado yung ganyan. Ikaw naghamon, sabay ikaw matras. Wala yun. Pero sana lang yung mga ganyan maiwasan na natin. natin. Referee ng Visayan people, matatapang ang Visayan people. Tama si Juan Tama si Sec John Vic. Sec John Vic Sabi niya, anong klaseng asa lang dapat maging maayos naman tayo. Lalo na ngayon, ang daming problema. Tapos yung ganyang pang kwentuhan ang naririnig natin. Pangit Sen, may sinasabi ka? Hindi maganda. Wala. Basta sa boxing, conditioning lang yan. Hangin lang yan. Hangin ang importante dyan. Hangin, sabi nga. Hangin. Hindi, importante. Ako, kasi nagbaboxing ako. Importante dyan hanggang tumagal ka Kasi kahit gaano ka marunong ka, pag wala kang hangin. Wala na. Wala Patay ka. Ito sasabihin ko sa lahat ng kala nila, kayang-kaya nila yan. Subukan yung tumagal ng 3 minutong suntukan. Sa 2 rounds lang. May gloves. Subukan nyo kung kaya nyo. Yung 3 minutes. Alam mo, pinakamahirap doon, Sen? Yung malambot yung lona. Ang nakatago doon. 3 minutes is a lifetime. Parang lumulubog yung paa mo doon sa lona. Kaya yung mga boxer pa, dapat ma-appreciate nyo ang conditioning yan. Kaya ilang taon na ako nag-boxing nakapagod sa boxing gym talaga. Yung ilorde yung walang aircon, wala lahat, amoy basahan. Ganun talaga. Yung sa ring pa lang, pagod ka na Yun. Kaya makikita mo rin si Senator Manny Pacquiao. Congratulations din Matindi ang kanyang resistensya. Congratulations pa rin. At 46. Kaya niyang conditioning. Yung conditioning niya mabigat. Yung pain barrier, nakakross niya pa. Lakas Kaya lang, ang halta mo lang,
yung power wala na ron. Hindi na masyado. Kasi yung mga dukot niya suntok, dati nakaka-knockout yun eh. Hindi, tsaka nakikita mo nandun pa. Pero parang yung kilos, parang shadow boxing parang maganda. bumagal ng konti. Sa shadow boxing maganda. Pero sa tamaan, hindi na puro. Yung sa pool. Pero Parang 46, congratulations diba? pa rin, ha? 46 years old. Yes. Pero ang power, baka 46% na lang ng dati. Pero Pero congratulations grabe pa rin, ha? Hindi, matindi. Yung ganong age, sobrang 12 tanda na yun. 12 rounds, kaya niya. Kaya na Baka meron pa eh. Oo, mahirap yun. Mabigat yun. Saludo mabigat po yun. kami, Senator Manny. Kahit na-draw ba sa, di ba, pinakita mo dun sa ating mga Maganda, mamamayan na magaling ang pag may ginawa. laban, nagkakaisa eh. Di ba? Halos nga zero ang crime rate pag lumaban si Senator Manny. Congratulations pa rin, ha? Kano ba kinita ni Senator Manny ron? $18. $18 million. Ba? Mga 1 billion din. 1 billion pesos. Not bad, ha? Not bad. Pero after taxes, Lagay mo ng 50%. Di meron ka malinis na 500. Di ba? Hindi mo na kailangan kumita sa flood control. Tsaka iba pa rin yung hatak ni Manny, no? International. Iba pa rin. Iba. may interest talaga sa May kanya. interest pa rin. Kasi ano yan eh, top 5 to 10 boxers of all time. Hindi natin alam kung ilan. The only 8 division champion. siya lang. Pero paano? Ha? may ibang Manny, nakabasa ko lang. Hindi 8 division, 8 subdivision champion. Iba naman yan. Dalawang money yan. Yun naman siya, hindi subdivision yun. Iba yun, di ba? Wag na yan. Baka mapunta na naman tayo sa crime water. Hindi. Wawa naman si Pao. Mapapurnada kontrata nito. Paalam na tayo, Pao, bago pa pumunta sa crime Yung isang water. money, iba yun. Ibang klase naman yun, yung isang money. Hindi subdivision yun. Mag-ingat po tayo sa patuloy na pag-ulan at sa mga dangers nito. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyo. Maraming salamat po. Itong yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Maraming salamat po. Ito si Boying Remulla. See you next week. JBS to po, mabuhay po tayong lahat. Sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin at si Inspector General Dodo Dulay mula sa bayan po ng Parañaque. Ako po si Ed Davier, bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat Facebook. Thank you. Thank you.